Alam nyo ba na nagkaroon pala ng usapan itong sina Neri Naig at itong si Karil? At doon kay Karil, parang nagbigay siya ng advice dito kay Neri. Although ito ay joke-joke lang, pero makikita natin na talagang napaka-dedicated wife at businesswoman itong si Neri Naig. Sa nasabing post, sinabi ni Neri na with a beautiful and Karil, sobrang bait nito, walang masamang tinapay, baka palaging freshly baked, joke lang. Tara na, maglagay na tayo ng KTV sa Tagaytay. Sumagot naman si Karil at sinabi niyang, ha 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 ha, huwag ka daw munang magdagdag ng negosyo this year. Invite ko kayo sa Rockstar GH opening at Rockstar TV Manila. Step by step, ha ha ha. Ang dami mo kasing negosyo, slowly lang daw muna. Yan ang naging advice pa ni Karil kay Neri Miranda. Hindi maikakaila na wais na misis talaga itong si Neri Miranda. Napakarami niyang negosyo. Actually, nagsimula si Neri Miranda sa pagkakaroon ng mga gourmet. O dito yung nakalagay yung mga tuyo, mga kung ano-ano bagoong. So marami talaga na nag-click dahil napakasipag talaga nitong si Neri. May mga promo pa nga siya sa kanilang mga businesses. Actually, si Neri Miranda ay masasabi natin na napakasipag nga na asawa, kaya naman blessing talaga siya sa kanyang husband. Meron silang rent na sa Baguio na napakaganda rin talaga at meron din silang Neris Garden, meron silang restaurant sa Alfonso, Tagaytay, kung saan tila halos lahat ng negosyo nila ay nandoon din. Dito makikita nga ang nasabing mga posts ni Neri Miranda about sa kanyang mga business. Meron din silang rest house, Neri Miranda's in Alfonso, Cavite. At ito, pinakita pa niya yung napakalaking pavilion na pwedeng i-rent. Actually, alam ko meron din silang parang condo, kung makailan lamang ay pinost din ito ng mag-asawa na pwede din nilang i-rent yun. So, napakarami talagang business ni Neri Miranda. Kaya naman marami ang nagtataka kung ano nga daw ba ang naging kaso ni Neri Miranda na kamakailan lamang ay inihayag. Actually, meron din si Neri na salon. Extraordinary Salon. Ayan, makikita nyo ito. Nakalagay dito, this September we're celebrating Neri's special day by giving you the ultimate treat. Enjoy exclusive offers and surprise all month long because we're here to take care of you without breaking the bank. So, ayan po, napakaraming negosyo talaga ni Neri. So, ilang mga netizen mula sa artikulo ng Fashion Police ang nagtatanong kung ano nga daw ba ang naging kaso o ka-business partner ba? Sino ang nagkaso kay Neri? Kasi kung sakasakaling ito ay sariling business o negosyo ni Neri Miranda, nilang mag-asawa, ibig sabihin wala silang kanegosyo o kasosyo. Pero ayon sa online reports, ang paglabag sa Republic Act RA or 8799 Section 8 o may titulong Registration of Brokers, Dealers, Salesman and Associated Persons ng Security of Exchange Commission o SEC. Doon nakasaad sa Section 28 ng RA 8799 na walang sino man ang maaaring bumili, magbenta o kumilos bilang isang salesman o kasamang tao ng isang broker o dealer sa Pilipinas nang hindi nakarehistro sa SEC. So, ibig sabihin, may nilabag ba sa SEC ang mag-asawa o itong si Neri Naig, especially sa lahat ng negosyo nila, ay mukhang sa kanya lahat nakapangalan. Nakalagay pa dito, Section 3, Definition of Terms 3.1, Securities are shares, participation or interest in a corporation or in a commercial enterprise or profit-making venture and evidenced by a certificate contract. Instruments, whether written or electronic in character, it includes shares of stock, bonds, debentures, note, evidences of indebtedness, asset-backed securities, investment contracts, certificate of interest, or participation in a profit-sharing agreement, certifies of deposit for a future subscription could be some of their establishment have investors. So, ibig sabihin, pwedeng may mga investors, hindi lamang ito kay Neri Naig, o pwedeng may mga hindi naka-record sa SEC, or ano nga kaya talaga. Anyway, ilang mga netizen ang nagkukuro-kuro. Sabi nila,
I won't be surprised. She's too good to be true and always project her life's perfect. Or projects her life's perfect. Sino naman ang isa? Totoo naman day. Has-been na po si Chito Miranda. Si Neri starlet noon na nag-retire na lang sa showbiz. Starlet pa din. Yes, can afford nilang mabuhay ng above average compared sa normal netizens, pero yung sunod-sunod na business venture, kahit si Catherine Bernardo, it took her years bago napatayo yung isa o Isla Amara Resort niya sa Palawan. Kako-owner niya si Papa P. Clearly, the math is not mathing if you know what I mean. Sino naman ang isa? Ay girl, let's be real here. Hindi ka rin ba nagtataka kung bakit napakabilis dumami ng negosyo niya? Kasi kahit gamit pa ng husband niya ang gamit niya, it's still impossible na ganun-ganun na lang bilis ng ship niya ng negosyo. Well, sinang isa, totoo namang napakabilis. Ginamit lang na example si Kat, sino naman ang isa. At eto, explain ko sa inyo bakit kayo sunod-sunod ha. Nakikipag-partner sila sa existing restaurant na sa Tagaytay and Baguio. Ang ambag nila ay i-promote ang business so napapababa ang franchise fee if meron man. Yun own businesses nila na siya lang mismo gumawa puro lugi. X, Neri's Not So Secret Garden. Yun, bakery, milk tea, etc. Yung tuyo, I wouldn't be surprised kung di din yun okay but mas madaming magpanggap na okay pa yon dahil wala namang physical store yon. Kaya yung paandar na ang laki ng kita kaya madaming napupundar part of the act yun para makahikayat ng resellers. Dahil sa tuyo, napundar ko to. Ang nag-work sa businesses nila na totoo talaga. Yung kapartner nila, yung mga original owners ng restaurant tapos magtatayo sila ng ibang branch. X, Amara, La Susina, Lime and Basil, etc. Yung Mang Jose ang owners noon, mga restaurant owners sa Tagaytay plus Chito and Neri. Yung mayor ng Alfonso kapartner din nila sa isang business venture. Kaya di din ako magugulat na sumablay sila at dinimanda. Ire-report ng isa sa mga yon. Puro mga batak na sa negosyo and upload politics mga partners nila. Yan ang naging revelasyon ng isang netizen. E di mas weird tong issue kay Neri if you compare 831, dalawa na ang rest house ng Miranda's family eh. Sa totoo lang, hindi talaga profitable maging business owner. Mas okay pa ang maging empleyado. Renta pa lang ng restaurant, million na per month. Kaya yung ipon mo ng more than 3 to 10 years, mawawala lang pag nagnegosyo ka. Well, ano kaya ang masasabi dito ni Neri Naig na hinuli nga daw ng mga pulis o inaresto noong Sabado? Wala pang pakayag dito ang mag-asawa pero hinihinga na daw ito ng pakayag ni OG Diaz. Yan ang ating show with Stop Update. Thank you for watching. Images were all credit to the rightful owners.